hope you dance. Pwede naman ako sumayaw. Basta kaya ng paa ko. hindi kaliwa, puro kaliwa. Anyways, yeah, 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. Marami ka bang kaibigan, Ka-Vibes? Ilan ba ang Facebook friends mo? 'Di ba? Kung minsan naman din 'di ba? Nagiging friend lang natin sila pero hindi naman natin super close. Pero masasabi mo ba na blessed ka pagdating sa kaibigan? Ikaw ba yung tipong pala kaibigan, yung madaling mapanatag ang loob kapag pinakitaan ka ng pagpapakita sa iyo na mabait, 'di ba? Yung ganon. Marami sa atin yung ganyan, yung pagdating sa first impressions, 'di ba? Sabi nila pag ganyan ka raw, mabait ka. 'Di ba? It also means madali kang mabudol. Hindi, 'di ba? Nako ka-vibes sa lahat ng mga nakilala mo noon, 'di ba? Ilan ang natira? Ilan yung nandyan pa rin sa iyo? Ilan kapag meron kang pinagdadaanan, 'di ba? Alam mo 'yon, ang dami mong friends, libo-libo friends mo, pero aminin naman natin kapag meron kang pinagdadaanan, bigla silang nawawala. Iilan lang nang natitira. At 'yon ang mga tunay na kaibigan. Ayan, 'di ba? Pero kung tutuusin, yung sa libo-libo mo na 'yon, iilan lang yun, hindi mo pa mabilang sa daliri mo, ka-vibes, 'di ba? Eto naman tayo at pag-uusapan na naman natin ang tungkol sa BFF natin, ka-vibes. Tinanong na kita dati, 'di ba, kung ano ba ang sukatan ng isang tunay na kaibigan. Meron ka bang basehan? Sa panahon kasi ngayon, pag may pera ka, naku, dami mong friends, 'di ba? True, pero subukan mong hindi ka man libre, subukan mong, alam mo yun, tahimik ka lang, mawawala ang iba dyan. Hindi kasi sukatan na ang yaman kasi, 'di ba? Lalo na yung mga kasama mo lang lagi sa kasiyahan. Naku po, kapag yan ang kaibigan mo, kasama mo lang sa kasiyahan at hindi sa kalungkutan, I'm sure mabilis ding mawala. Dahil ang tunay na kaibigan ay yung dadamay sa'yo sa hirap at ginhawa, sa panahon ng kagipitan. 'Di ba? Sabi nga nila parang second jowa daw ang ang friend, ang best friend, 'di ba? Minsan isa sa mga cause ng pagsiselos 'di ba? Yung best friend natin dahil mas nabibigay natin yung attention sa kanila, mas nagiging open tayo sa kanila, at kung ano yung napibigay natin, ganun din yung nabibigay natin sa mga jowa natin. So 'di ba, kung minsan nagkakaroon ng inggitan, isipin mo kung sino sa lahat ng mga kaibigan mo yung ganyan ka-vibe. Yung tipong kahit na may pinagdadaanan ka, maliit man yan, talagang nandyan, agad-agad sa'yo, makikinig ka agad, yung masasabi mong true BFF. Hello naman to my BFF Sheila. Ang tanong, ikaw ba true friend ka rin ba sa kanya? Diba? May mga ganyan akala mo true friend, yung pala fake. Kunyari lang, meron lang palang nabe-benefit from you, kaya siya nagiging friend mo. Ako sa tingin ko, ang true friendship ay yung walang eme sa isa't isa. Yung kahit na wala kayong, basta sasabihin sa'yo directly, yung lahat pwede mong sabihin. Yung kapag may problema ka, bago ka tulungan, tatawanan ka na muna. O, 'di ba? May problema ka na naman, jowa mo na naman. Kasi nga sa sobrang komportable niyo na sa isa't isa, 'di ba? May mga kaibigan ka bang ganyan ka-vibes? Kung meron, alagaan mo 'yan. Sabi nga nila, napakahirap humanap ng totoo at tunay na kaibigan kesa sa jowa, 'di ba? Oo, pero naniniwala ka ba ng isang sukatan ng true friend ay yung nakasama mo mula pagkabata mo, 'di ba? Yun bang para kayong kambal tuko na hindi mapaghiwalay sa lahat ng bagay? Yung minsan nagtutwining pa kayo, 'di ba? May mga ganyan kasing klaseng friendship, pero alam mo ba na minsan hindi rin forever ang ending ng mga ganyang magkakaibigan kasi nga minsan darating din sa point na kailangan natin protektahan ang isa't isa, kaya may ginagawa na hindi malalaman para hindi siya masaktan, yung mga ganon. Tapos, mami-misinterpret ni BFF na akala niya ay ayaw mo na sa kanya, na misjudge ka niya, hanggang sa hindi na kayo magpansinan, hanggang sa lumayo na kayo sa isa't isa, hanggang sa hindi na kayo friend, diba? In the end, malalaman mo, ikaw pala ay naging judgmental dun sa friend mo. Nangyari na ba sa yan, ka-vibes? Nangyari na ba sa inyo yan ng best friend mo? Ano ang pinakamatinding pinag-awayan nyo ng best friend mo? Naayos nyo ba? Or hinayaan nyo na lang na matapos ang inyong pagkakaibigan? Nasakit naman kung alam mo yun, mula pagkabata, kayo na magkaibigan, tapos biglang maghihiwalay kayo because of, misjudgment sa isa't isa. Share mo na yan yung worst moment nyo ng BFF mo, ka-vibes. Anong nangyari? Papaano nyo binalik ang inyong pagkakaibigan? Pero papaano kung sa judgment na ginawa mo,
Ay, naku po, maling-mali ka pala. Abangan nyo po ang ating letter for today na babasahin ko mamaya. A letter coming from Lisel, nakakalungkot dahil meron talaga mga ganito na friendship na ginudge mo kagad yung tao. Hindi mo alam kung ano ba talaga yung totoong pinagdadaanan niya, kung ano ba yung totoong nangyari sa kanya. Well, yan po ang inyong papakaabangan dito syempre sa Love Me, Kathy G. Hanggang alas 3 po ulit tayo. Magkakasama-sama, kasama nyo na naman ako ang guidance nyo sa Usaping Pag-ibig, Kathy G, ka-vibes. Kaya, walang bibitiw. Tuloy lang po ang tugtugan at manatiling nakatutok dito lang sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Love Me. Ikaw, ka-vibes, naiisip mo ba siya? Naaalala mo ba siya? Ayan, 'di ba? When I dream about you, tungkol sa ating pagkakaibigan, nanghihinayang ako kasi nasira ito dahil lang sa isang lalaki. Ay, 'di ba? Or 'di ba, dahil lang nasira ito dahil sa pagkakautang na hindi na nabayaran, 'di ba? Sabi nga nila isa sa pinaka cause of paghihiwalay ng ang magkakaibigan or ng magkaibigan ay kapag usaping pera na, 'di ba? Sabi nga nila, huwag kang mangutang sa best friend mo or sa kaibigan mo dahil sigurado isa na 'yan sa magiging cause or root ng inyong hindi pagkakaunawaan. 'Di ba? Sabi nga nila, kapag pinag-usapan ng pera, naiiba talaga ang utak ng bawat tao. Naiiba ang timpla kahit pa super duper close kayo, 'di ba? Kahit nga magkapamilya kayo kung minsan na pag-usaping pera na ang pumasok sa eksena, 'di ba, naiiba ang timpla. Ayan, nako po, ka-vibes. Siyempre, you're still listening dito sa Love Me, Kathy G. And samahan nyo nga po ako ngayon, ka-vibes, sa ating Kathy G Ask, magkasama, lumayo, nahuli. Bakit? Bakit siya nahuli? Anong nangyari nung magkasama sila? And bakit umabot sa point na lumayo? And anong nangyari nung nahuli siya? Meron ba siyang natuklasan dahil late na siya? 25 minutes late ba siya? Or nahuli siya dahil meron ng iba? Or nahuli siya dahil may nangyari sa kanya na hindi mo inaasahan because of the judgment na ginawa mo, 'di ba? Yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, one of the reason din kung bakit nagkakasiraan ang magkakaibigan ay kapag hindi nyo lalo kakilala isa't isa, lalo na kung naging magkaibigan kayo ay puro saya lang ang nangyayari sa inyo at hindi doon sa panahon na nalulungkot or kailangan nyo ang isa't isa, 'di ba? Nagkakaroon ng judgment. Nadja-judge mo kagad, lalo na kapag hindi na kayo nagkikita. Kaya ang hirap maghanap ng totoong kaibigan. Yung kaibigan na kahit ilang dekada kayo hindi magkita or kahit na ilang buwan kayo hindi magkita, taon man ang bilangin, magkalayo man kayo, still, kapag nagkita kayo parang kailan lang, parang kahapon lang, 'di ba? Yung ganun ba? Yung walang paglayo na nangyari. Yun ang totoo at wagas na pagkakaibigan. Well, ka-vibes, abangan nyo na lamang po ang story ni Lisel na babasahin ko na po maya-maya lang. Meanwhile, syempre tayo po'y napapakinggan din sa 102.3 Baguio and 97.5 Jensan. Bisitahin nyo rin po ang aming social media accounts, ang aming pong FB, YouTube, IG, and TikTok, 92.3 FM Radio Manila. And of course, my FB page, DJ Kathy G. At sa mga magbibigay naman po ng reaksyon, payo later. At sa mga gusto pang mag-suggest kung ano man ang gusto nyong awitin. Ayan, ka-vibe 0916-563-1777. Tuloy pa rin po tayo sa tugtugan, ka-vibes kaya dyan ka lang. Abangan mo ang letter mamaya, wag bibitiw. At manatiling nakatutok dito sa Love Me, Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes. Manila. If tomorrow never comes, kaya nga 'di ba sabi nila give your best na sa araw na ito. Sa araw-araw you have to give our best kasi hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari bukas 'di ba? Hindi mo alam kung ano mangyayari mga susunod na araw. So if tomorrow never comes, di dapat ngayon palang gawin mo na. O, di ba ma-justify ko lang si Ronan Keating. Magkasama, lumayo, nahuli. Bakit? Ano nangyari? Hindi nakaabot? Ka-vibes?
Meron ka bang kaibigan na kasama mo mula noon hanggang ngayon? Friends pa rin kayo. Yung mula pagkabata, elementary pa lang, magkasama na kayo. Hanggang ngayon na may kanya-kanya na kayong pamilya, still magkasama pa rin kayo. Dumating ba sa point na nagkalayo kayo? Lumayo kayo sa isa't isa? At anong naging reason yan, ka-vibes? Or dumating ba sa point na nahuli ka dahil may iba na? Nahuli ka dahil may iba ng kaibigan, may ibang set of friends na? Well, abangan nyo na lamang po ang ating story for today coming from Lizelle. Ano nga ba nangyari sa pagkakaibigan nila, no, kaibigan ni Lizelle, ayan, sa kanyang best friend? Meron bang paglayo na naganap? Meron bang nahuli sa kanila? Alam mo ka-vibes, talaga naman na marami ang makaka-relate, I'm pretty sure again, sa ating story for today dahil ito po yung story ng mga magkakaibigan. 'Di ba sabi nga nila alam mo, isang kaibigan lang, enough na. Basta't yung kaibigan na yan ay naiintindihan ka. Basta yung nag-iisang kaibigan mo na yan ay handang makinig sa'yo sa mga oras na kailangan mo ng taong masasandalan. If I only have one friend left, I hope it would be you. Abangan niyo po ang story ni Lizelle, ka-vibes. Kathy G. Love Letter. This love letter is from Lizelle. Dear Kathy G, magandang araw sa iyo, Kathy. Isa po ako sa iyong mga tagapakinig na matagal nang sumusubaybay sa inyong programa. Matagal ko na pong gustong ibahagi ang kwento namin ng best friend ko. Kathy, ngayon lang kasi ako nakahanap ng lakas ng loob para isulat ito. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Lizelle mula Atimonan, Quezon. Kathy, napakalaking bahagi sa buhay ko ang aking best friend kaya naman hindi ko akalain na darating ang panahon na magbabago ang lahat. Simulan natin ang kwento mula nung nagkakilala kami ni Leia. Nakilala ko si Leia sa school nung elementary pa lang kami. Naalala ko pa nga noong lagi kaming dalawa lang ang magkalaro. May mga time pa nga, Kathy, nagsishare kami ng aming mga baon, ganun din kami ka-close. Madalas, sabay kami mag-lunch at sabay rin kaming umuwi. Sabi nga ng mga teacher namin para daw kaming kambal kasi lagi kaming magkasama. Kathy, maging ang aming mga homework ay sabay rin namin ginagawa at di talaga kami mapaghiwalay. Sumapit ang panahon na kailangan na naming tumungtong ng high school. At oo, kami pa rin ni Leia ang sanggang dikit. Iisa lang ang naging routine namin during our high school days, Kathy. Sabay kumain, sabay uuwi, at eto ba, sabay rin kami na broken-hearted sa kanya-kanya naming mga naging boyfriend. Kaya noon pa lang feeling ko, Kathy, ay si Leia na ang aking forever BFF. Nakatapos kami ng high school at pati sa college, Kathy, pareho rin kami ng kurso na kinuha ni Leia. Marketing Management. Hindi talaga kami mapaghiwalay dahil support system namin ang isa't isa. Pero Kathy, alam mo naman sa koleyo, very unpredictable, nagkahiwalay kami ng block ni Leia. Nalungkot kami kasi pakiramdam namin ang layo-layo namin sa isa't isa na magkaiba lang naman kami ng classroom. Noong una, Kathy, nabibigyan pa rin namin ng oras ang isa't isa para makapagkita. Nagsasabay pa rin kaming umuwi kahit na mas malayo ang bahay sa akin ni Leia. Hinihintay niya na matapos ang klase ko. Ganyan ka-solid ang friendship namin. Pero dahil magkaiba nga kami, Kathy, ng block, magkaiba rin ang aming mga school activities. Hanggang sa unti-unti ay hindi na kami nagkakasabay at nagkikita. Madalas kasi noon ay nauuna nang umuwi si Leia. Naiintindihan ko naman yon, Kathy, dahil alam ko na pagod na siya sa buong araw na klase matapos malayo pa ang uuwian niya. Hanggang sa isang araw, nagulat na lamang ako kasi tinanong sa akin ng mga classmates niya kung bakit daw hindi pumapasok si Leia. Hindi ko rin naman alam ang dahilan nito kasi hindi rin naman ito nagsabi sa akin. Dumating na ulit ang araw ng enrollment namin,
Hinahanap ko si Leia, halos maikot ko ang buong campus, pero hindi ko siya makita. Oo, Kathy, hindi nag-enroll si Leia. Sinubukan ko siyang kontakin pero hindi nito sinasagot ang aking mga text at tawag. Galit na galit ako noong mga panahon na yon kay Leia. Pakiramdam ko kasi, Kathy, iniwan niya ako sa ere. Maiintindihan ko naman kung lilipat siya ng school kasi nga malayo ang pinapasukan namin sa kanila. Lumipas sa mga araw at buwan, Kathy, wala na akong narinig mula kay Leia. As in, hindi na kami nakapag-usap. Madalas ko rin siyang ipagtanong sa mga kaklase niya pero wala rin silang alam kung ano ba ang nangyari dito. Dahil na rin sa inis ko kay Leia, hindi na rin ako nagbalak pa na puntahan siya sa kanila. Hanggang isang araw, Kathy, nakasabay ko sa jeep ang kapitbahay ni na Leia. Namukaan ko siya kasi minsan na rin kaming nagkasabay noon ni Aling Nene kaya nakilala ako nito bilang BFF ni Leia. Walang pag-atubili na tinanong at kinamusta ko ang best friend ko. Nabanggit ko rin kay Aling Nene na hindi na pumapasok si Leia at hindi na rin ito nagpaparamdam sa akin. Kathy, laking gulat ko nang sabihin sa akin ni Aling Nene na may malubhang karamdaman pala si Leia. Nagulat ako sa mga sinabi ni Aling Nene. Hindi ko kasi akalain na may matindi palang pinagdadaanan si Leia. Medyo na-guilty rin ako, Kathy, kasi nagalit at nagtampo ako sa best friend ko. May malalang karamdaman pala ito. Pero hindi ko naman kasi alam, Kathy. Hindi rin naman ako nasabihan kaya ganun na lang ang naramdaman ko para kay Leia. Matapos naming mag-usap ni Aling Nene, sinabi ko dito na dadalawin ko na lang si Leia para makamusta at makita ko rin ang lagay niya. Pero sa kasamaang palad, Kathy, umabot pa ng 1 linggo pagkatapos naming mag-usap ni Aling Nene bago ko mapuntahan si Leia. Kailangan ko pa kasing tapusin ang aking mga schoolwork dahil deadline na ang submission ng aming mga projects. Naalala ko, Kathy, araw ng Biyernes noon, nagpasa ako ng mga projects sa school. Pagkatapos ng klase ko, dumretso ako kina Leia. Pagbaba ko pa lamang ng jeep, parang may kung ano nang bumabagabag sa akin. Naglakad ako, Kathy, patungo sa bahay ni na Leia. Naramdaman ko na parang ang bigat-bigat ng mga paa ko. Parang may pumipigil sa akin. Nang papalapit na ako sa bahay ni na Leia, napansin ko bakit parang may okasyon sa kanila. Naisip ko pa nga na baka birthday ni Leia. Hindi naman. Kasi alam ko matagal pa ang birthday niya at nang makarating ako sa kanilang bakuran, nakita ko na maliwanag sa bahay nila, umiiyak ang mama niya. Paglapit ko kay Tita Beth, mama ni Leia, nakita ko ang kabaong sa may sala nila na nasa ibabaw nito ang larawan ni Leia. Oo, Kathy, nakaburol si Leia. Namatay pala ito dahil sa sakit na leukemia. Bumuhos ang luha ko, Kathy, dahil huli na ang lahat. Hindi ko na inabutang buhay si Leia. Kung sana pinuntahan ko siya nung araw na nagkita kami ni Aling Nene, baka inabutan ko pa siya at nakapag-usap pa kami. Napakasakit sa akin ang nangyaring ito, Kathy. Hindi ko man lang nasuportahan ng best friend ko noong mga panahong kailangan niya ako. Pakiramdam ko ay nagkulang ako bilang kaibigan. Pero wala na akong magawa. Hindi ko na rin maibabalik pa ang nakaraan. Hindi ko rin kasi alam na may pinagdadaanan pala siya. Ito pala ang dahilan ng bigla niyang pagkawala ng walang paalam. Hanggang dito na lamang, Kathy. At maraming salamat po sa pagbasa ng aking mahabang liham. For you, Leia, you will always be my special memory. Nagmamahal at nagpapasalamat. Lizelle. Darating talaga ang panahon na magiging special memory na lang ang lahat. Lahat ng pinagsamahan nyo ng taong pinakamamahal mo
or ang taong pinagkakatiwalaan mo, ang iyong best friend, 'di ba? Darating na lang ang panahon na marirealize mo, ay, wala na, alaala na lang ang lahat. Kaya nga dapat, 'di ba, lagi nating sinasabi, you have to give your best sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras. If you can say I love you every day to your loved ones, 'di ba? Sabihin natin 'yun. Tulad nitong si Lisel, naging judgmental. 'Yan ang hirap kasi sa atin 'di ba? Minsan nagiging judgmental tayo sa tao without knowing kung ano talaga yung pinagdadaanan ng tao. Mawala lang sa paningin natin, hindi lang natin maramdaman, hindi lang nagparamdam, meron lang nasabing ganyan, ginajudge na kagad natin. So ang tendency, nagiging judgmental tayo. And paano magiging friend yung ganon, 'di ba? If you judge the person right away. 'Di ba? Ang tunay na kaibigan, iintindihin mo Iisipin mo na, ay naku, baka ganito. Baka hindi siya nagparamdam kasi ganito busy. Baka hindi nagparamdam kasi ganito nangyayari sa kanya, 'di ba? Hindi lang nagparamdam, bala siya sa buhay niya, 'di ba? Yung ganon, Lisel. Well, nagsisiman si Lisel, wala na, huli na ang lahat. Sabi niya nga, sayang Kathy Gino, kung pinagbigyan ko lang kasi talagang alam mo 'yon, merong reason sa bawat araw, bawat oras, may rason sa mga nangyayari sa buhay natin. Kung binigyan niya lang agad ng chance, itong sinabi ni Aling Nene sa kanya na may sakit, yung kanyang kaibigan si Leia, 'di ba? Pero syempre may iba rin siya pinagkakaabalahan Meron din siya ibang inintindi, kaya hindi siya nakapunta. Merong rason. Bakit? But syempre, o ano man yan, 'di ba? As long as nahingi ka ng kapatawaran, enough naman na 'yon, 'di ba? Well, siguro ang lesson lang dito, huwag tayo maging judgmental. Huwag tayo masyado nang huhusga ng kapwa natin na hindi natin alam kung ano yung punot dulo or kung ano yung reason, 'di ba? Dahil eventually, masasabi na lang natin, pag wala na yung tao, yan, special memory na lang. And mapifeel na lang natin, aalalahanin na lang natin, like hands to heaven, na parang kahit na gustong-gusto mo na siyang maramdaman, wala na magagawa. Just hands to heaven. Payuhan po natin si Liselka Vibes. Dito lamang yan sa your favorite music radio. After all, sana na hindi pagkikita nitong si Lisel at ni Leia ay nagkapatawaran sila, 'di ba? Hindi nagkaroon ng judgment, 'di ba? After all the pain na naramdaman ni Lisel during the time na wala si Leia at hindi nagparamdam, 'di ba? Kung ano-ano na yung naisip niya, but sana hindi ganon, umabot sa ganon. Kasi ayun na nga nangyari, hindi niya na naabutan itong kanyang best friend na si Leia, nakaburol na nung nakita niya ito. Alam niyo ba, ka-vibe? So yan po ang ating story na coming from Lisel. Si Lisel nga po na ikinuwento how close sila ng kanyang best friend na si Leia, kahit magkalayo sila ng bahay. Still, alam niyo gano'n, meron talaga magkakaibigan na kahit hindi kayo talaga totally magkadikit ng bahay or sa school, 'di ba? But then, pagtatagpuin kayo para maging magkaibigan, maging best friend. At yun nga po nangyari sa dalawa, pero sad dahil bigla na lang nagkahiwalay, hindi na nagparamdam si Leia dito kay Lisel. Si Lisel naman nag-overthink, inisip niya na baka mamaya ganito ganyan, yung pala may malubhang sakit. Well, parehas na merong problema, parehas na merong kasalanan dahil yung isa umasa, yung isa naman hindi nagparamdam, magkasama, lumayo, nahuli. Nahuli itong si Lisel dahil hindi niya na naabutang buhay pa ang kanyang best friend na si Leia. Alam niyo mga ka-vibes, ayon po kay Robin Dunbar, isang professor ng evolutionary psychology sa Oxford University, roughly 50% daw ng high school friendships ay nagtatagal. Pero may role din dito ang gender Sa isa pang pag-aaral, merong 600 European respondents ang pagkakaibigan daw ay sa pagitan ng dalawang babae at ay mas nagtatagal. Para daw sa mga lalaki, kapag nabawasan regular face-to-face contact, 30% ng kanilang friendship ay nagtatapos na. So hindi na nagtutuloy. Ayun. At dito nga po sa ating letter sender na si Lisel, hindi na nagtuloy dahil nawala na ang kanyang best friend na si Leia. Ang wagas, ito po ang ating mga reaksyon at payo para sa ating letter sender na si Lisel from Facebook. Sabi ni Farges Real, ang wagas at may malasakit na kaibigan ay may pagpapahalaga. Buenas tardes ka-vibes, and to you, Miss Kathy. Well, para kay Lizelle L., lumisan man ang mga taong mahal natin, emosyon man ay hindi mapipigilan. Si care ay hindi mawawala kahit sa huling sandali. Every single day ay dapat nating talagang pahalagahan para sa huli, walang pagsisisi. Labo-labo man minsan na pakikipagsapalaran natin, dapat manaig pa rin ang tunay na hiwaga ng samahan. In short,
Lisel. Wow! And sa madaling salita po, kung totoo kang kaibigan o may malasakit sa umpisa pa lang, alam mo na ang sitwasyon lalo na kababata mo. Shoutout po kami again, JC Graphics Sublimation de Paro North, Caloocan, sina Maki, Ate Jelly, Clarissa Merly at my loves na si Jemar. Thank you, Fards Israel. Well said. Nahuli siguro ng iba kaya yun, hindi William. Oo. You know, hello William Mortel, hello Miss Altesa Sino Cruz, and Gloria King Mishano. Good afternoon, Kathy G. Para sa sender, grabe ang friendship. Super solid. Pero grabe naman si Leia, walang paramdam. Pero nashock po ako sa nangyari kay Leia. Siguro dahil nahihiya siyang magsabi. Naalala ko po tuloy yung friend ko way back September 2007. Sinundo ako ng mga ate ko sa school at na-mention nila sa akin na pumanaw na ang friend ko. Nakakalungkot po talaga, namatayan lalo or mamamatayan lalo na kung nakakalungkot mamatayan, lalo na kung mahalaga sila sa ating buhay. Para kapag namatay ang ating mga magulang 'di ba parang ganun din kapag nawala yung best friend mo. Spend time at iparamdam na importante sila sa atin. Yun lamang po. Thank you, Sari Lerma. Hello to Hans Christian Manrique and hello WBB TV. Hello to you. At syempre sa lahat pa rin po na gustong magbigay ng kanilang reaksyon at payo para sa ating letter sender na si Lisel. Pwede po rin kayo mag-text sa 0916-563-1777. Ka-Vibes, naisip mo na ba kung anong title ng ating story for today? Nakuhulaan mo na yan, Ka-Vibes, at ipadala na rin po sa amin ang inyong reaksyon at syempre kasagutan sa ating title for today. Bisitahin niyo po ang aming Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. Magkasama, lumayo, nahuli ang ating letter sender na si Lisel sa kanyang kaibigan na si Leia. Ka-Vibes, tuloy pa rin po tayo sa ating tugtugan. Kaya naman, huwag kang bibitiw. Oras po natin, 2:02 na. Ka-Vibes? 92.3 FM Radio Manila.